Yo, what's up kamay? So, panibagong vlog naman tayo ngayon. So, pasensya na mga may 2 days tayo walang vlog. Gawa nung umuwi kami sa amin, sa home base namin sa Luciana at the same time. Yun nga, makita nyo parang voice over lang ito mga kamay. Napakalit lang ng natin, yung video natin sa baba. Gawa nung meron tayong pinapagaling. So, meron tayong sinasabing boil o pigsa mga kamay sa bibig pa. So, anyways, nagtitik na tayong antibiotic. At the same time mga kamay, news update muna tayo at announcement bago tayo tumungo sa ating main vlog. Syempre, congratulations sa lahat ng sumahod kasi yung lalo yung sa Super 8 mga kamay, ngayon na nila makukuha yung nila Pros of Flavor nung pa-challenge si Bajab last month. At the same time, syempre ako din mga kamay, this month yung self-challenge natin, nakagraduate na po tayo sa $900. Sobrang thank you. Maaga pa lang nakagraduate na tayo. At yung mga remaining days this August is pandagdag na lang po yun. At by next month, September, magiging $1,000 na po natin self-challenge. So try lang naman mga kamay. So kung kakayanin para mag-gauge natin kung hanggang saan na yung channel natin. So anyways mga kamay, isa pa mga kamay, meron kayong mapa-vlogger ka man o hindi, meron kayong nare-receive na email sa merong mga Gmail account na regarding sa updating our Google account inactivity policy. So yan mga kamay, from time to time nakaka-receive yata kayo every month. So 8 consecutive months yata, kasi by December 1 mag-start na po sila mag-delete ng mga Google account kasi yan naman policy nila. Lahat ng ng Gmail account na hindi nagagamit or dormant or turlog for the past 2 years, i-delete po nila yan sa nila sa system nila. So yun pong ang pinaka summary. So kung mayroon kayong Gmail account na hindi nagagamit, much better gamitin niyo lang po mga kami sa pag-search sa Google, pag-send ng email, pagbasa ng email, o basta pag-panonood ng YouTube ng mga video, considered active na po yun. So kumbaga may expire na kayo sa inactivity within sa 2 years. So yun, kung mahalaga sa inyong Gmail account kasi hindi nyo na po yan magagamit mga kamay. So kumbaga lalo yung address na na kung gagawa kayong panibago, tapos same address, hindi yun na po magagamit yun. So anyways, yun po ang balita at update sa dito sa sirkulasyon. At the same time mga kamay, syempre dito na tayo sa main vlog at one week na natin hindi nare-review and revenue update yung Battle of Champions mga kamay, yung Lucky 9. So ngayon mga kamay, yung Lucky 9, alam niyo na, pinaka-latest, meron na naman na kick out. 7 na lang po ang natira. So yung unang nag-quit si Nick Nika, pangalawa si Jamie Nukum. So sa kadahilanan, mapapanood niyo po sa vlog niya, nag-vlog po siya regarding kung anong naging dahilan bakit siya na-disqualified or bakit hindi siya nakapag-sell. So yun po mga kamay. So ngayon, August 22. So maya 7 PM na po yung update ni Bajapper sa day 20. So ang nakuha nating details kay Bajapper is day 18 tsaka day 19. So at yung ibang details is nakuha ko po sa kanilang channel para maibigay po natin sa inyo ang impormasyon kung may posibilidad ba silang lahat na makagraduate. So lalo yung top 1 mga kamay. So papakita ko po sa inyo yung impormasyon. At the same time, lahat ng information mga kamay, mapapanood niyo po sa screen natin para masundan niyo po ako. At yung RPM nila per 1K is magkakaiba po kasi syempre merong mataas, merong mababa at natin yan, i-dissect natin yan para sa inyo, sa mga viewers, lalo sa mga sumusuporta dito sa mga sa mga contenders sa Battle of Champions. So paano yan? Umpisa na po natin mga kamay. Ito, magbabase tayo sa ranking ni Bajapper. At tinanggal ko na po si Nick Nika at si Mega kasi wala na po magiging update sa kanila at nagtutuloy na po sila sa pag-vlog nila. Kung regular sa kanila, regular vlog tsaka pwede sila mag-live stream. So anyways mga kamay, ito day 22, pinaka-latest to, nakuha ko yata mga hapon na. So August 22 mga kamay. So 9 days to go mga kamay. So ito, number 7 mga kamay, si Mercy Per Special. So meron siyang subscribers count na
5.13k. So nakapag-vlog na po siya ng 42. So halos 2 vlogs sa si Ate Mercy. So total views na nakuha niya doon sa 42 vlogs is 40,700. So nag-average lang po si Ate Mercy per vlog ng 969. So pagka ganito pong average, sureable po na hindi po niya makakamit yung 3K. Kasi base estimation ni Japper, sa akin din, 30 to 50,000. So depende sa RPM para makakuha ka at least ng ng $100. So depende sa RPM. So kay Ate Mercy medyo malabo. So yung total estimated revenue niya by the views mga may, umabot lang po yan ng 61.05 base estimation natin mga may. So nung day 18 nakakuha na po si Ate Mercy ng $86. So kahapon nakakuha na po siya ng 92. So yung nag-gain niya lang po doon mga may is $6. Nag-average po si Ate Mercy sa 19 days ng 4.84 dollars per day. So sobrang layo po sa 100 na minimum. So pag yan nagtuloy-tuloy mga may hanggang sa dulo, $4 ang $4 ang total estimated revenue niya na posible na ma-earn dito sa pa-challenge si Japper is around $150.11. So ngayon ang palitan is nasa 56.37 nung ginagawa po natin. So that's around 8,461.43 yung conversion ng 150. So kumbaga ito si Ate Mercy, mas malaki pa rin yung nakuha niya nung 8 vlog compared dito. Pero ito naman kasi mga may is pure vlog. At yung nakukuha niya ngayon sa pure vlog na to is definitely kumbaga magiging channel mga may kung nasa na ba talaga yung channel niya para at least makapag siya, makapag-assist siya sa channel niya at makapag-create pa ng different content at vlogs. So anyways, good luck kay Ate Mercy. At dadako na tayo sa number 6. Si Kabangas Vlog. So meron siyang subscribers count na 10.3k. So nakapag-vlog na siya ng 47. So madami na din mga may 2 vlogs sa day si Kabangas. So total views niya is around 112,320 dun sa 47 na vlogs niya. Nag-average lang po si Kabangas ng 2.3k per vlog. So mababa din mga may, sobrang layo. So ang total estimated revenue niya by the views is around $224.64. So by the views po tayo. So yan po ang potential na nakuha niya ni Kabangas dun sa vlog niya by the views. Ngayon sa pagtungo tayo sa day 18 niya, nakakuha na po siya ng $317. So day 19 kahapon nakakuha po siya ng 330. So nag-gain niya lang po is $13. So sobrang layo din sa 100 na minimum. So pag ginawa natin ang daily average ni Kabangas, that's around $17.37 per day sa 19 days mga may, yung daily niya, daily rate. At pag yan nagtuloy-tuloy hanggang sa katapusan mga may, ang pwede niyang kitain mga may is around $538.42, which is pag kinonvert natin yan sa Philippine peso, that's around 30,350.79 pesos. So not bad mga may, kasi yung 500 plus na yan sa pure vlog is hindi po siya madali kitain sa tulad namin small YouTuber. Napakahirap na po niyan. So $100 nga po kung makikita nyo kay Ate Mercy, hirap na hirap talaga. So ganun pang 500. So sobrang blessed po ni Kabangas na magkakaroon siya ng earnings na ganyan kung sakali at the end of this month. So kaya congratulations natin kay Kabangas. Kahit hindi mo ma-reach yung 3,000, at least meron kang good revenue na makuha dito sa challenge. So anyway, dadako tayo sa number 5. Consistently nandito sa number 5 si Kasilong TV Official. So meron siyang subscribers count na 29.3k at nakapag-vlogs na po siya ng 45. So 2 vlogs sa din si Kasilong at yung views niya na nakuha is 250,500. Malaki na rin po mga may. Nag-average po siya ng 5.7k. Parang regular vlog lang talaga kay Kasilong. Kahit hindi siya kasali sa challenge, halos ganito pong niya, average mga may. So ngayon pag kinuha natin yung total estimated revenue niya by the views, that's around $646.25. So laki na din mga may base estimation natin. Ngayon nung day 18 nakakuha na siyang 813. Kahapon sa day 19
nakakuha na po siyang $845. So, ang naging niya po is $32. So, hindi rin siya umabot sa $100 per day. Ngayon, pag kinuha natin daily average niya sa 19 days na span ng Pachanga si Badyaper, nag-average po si Kasilong ng $44.47 per day. So, halos mababa po sa kalahati ng, ng 100. Pag yan nagtuloy-tuloy hanggang sa katapusan mga kamay, ang potential earnings ni Kasilong isaabot po ng $1,378.68. Ngayon, pag kinonvert natin yan sa Philippine Peso, that's around 77,760.43 pesos. So, not bad mga kamay. Kahit hindi po makagraduate si Kasilong, ang ganda na po ng earnings na mga kuha niya dito sa Battle of Champions. So, kumbaga, congrats na rin. Kumbaga, at least, nag-gauge siya ni Kasilong kung nasa na ba siya ngayon. Kahit na humuwi naman ang views niya, at least meron siyang ganyan na every month na earnings sa Pure Vlogs. Grabe. Ang sarap po niyan, ang ganda pong earnings niyan for revenue. So tayo hindi pa natin maabot pa. Sobrang layo pa po. So kumbaga nandun lang tayo sa ceiling ni Auntie Mercy mga kamay. So anyways, dadako na tayo sa number 4. Si Kuya Dang. So naka-stagnant na rin siya sa number 4. Kuya Dang TV. So meron siyang subscribers count na 59.8k. Nakapag-vlog na po siya ng 33. So medyo naglaylo siya, nagtuntun si Kuya Dang sa pag-vlog. Halos sa 1 vlog a day na lang. Ang views count niya is pumapala po ng 608,000. So ang laki. At nag-average po siya per vlog dun sa 33 vlogs ng 18.4k. So halos pasok na po dun sa konting kembot na lang. Halos pasok na dun sa sinasabi ni Badyaper ng 30 to 50. So na average. Ngayon, pag kinuha natin total estimated revenue ni Kuya Dang, pumapalo na po siya ng $1,094.40 dun sa estimation natin by the views. So, nung day 18, nakakuha na po siya ng $994. So, nung day 19 kahapon, nakakuha na po siya ng $1,024. So kung mapapansin nyo po mga kamay, yung day 19, 1,024, tapos yung total estimated revenue natin, 1,094, it's all because na advance po tayo ng 2 days mga kamay. So, kasi tayo nag-quiz tayo sa by the views. So, ito, antayin natin yung day 20 ni Badyaper, day 21. So, baka magtapat lang po sila mga kamay. So, anyways, yung nagain ni Kuya Dang doon is around $30 lang po. So, below sa $100 sa minimum. Ngayon, pag kinuha natin daily average ni Kuya Dang, that's around $53.89. So, bagyang mataas sa kalahati ito sa 100. Pag yan nagtuloy-tuloy, hanggang katapusan, 53 ng 53, ang potential earnings ni Kuya Dang is around $1,670.74. So, hindi rin makagraduate si Kuya Dang. At pag kinonvert natin yan sa Philippine Peso, that's around 94,179.44 pesos. So, not bad na rin mga may very close sa 6 digit. At yung earnings na yan is hindi na po biro kay Kuya Dang mga may. Mahirap na rin talaga abutin yan. Yung nakikita yung details sa update ni Badyaper. Grabe. Mahirap po yan. Kumbaga, yung iba is parang ganun na rin. Para sa akin, halos baka hindi ka na matulog niyan. So, anyways mga kamay, ito, yung number 3. So, consistent na sa number 3, si Marjorie Pillasiano, si Kapesni. So, meron siyang subscribers count na 12.7k. Nakapag-vlog na po siya ng 49. So, isa rin sa mga sipag siya si Marjorie. So, tinaduan ba? So, ang views count niya is umabot na po ang 448,600. So, malaki na rin po mga kamay. Nag-average po siya ng 9.1k per vlog doon sa 49 vlogs. So, ang total estimated revenue niya by the views is around $1,121.50. So, yan po ang estimation natin. So, nung day 18, nakakuha na po siya ng 1,305. Kahapon, nakakuha na po siya ng $1,354. So, naging niya lang po is 49. So, medyo sila po halos lahat dito is na umuupa na po yung nagiging nila per day. Ngayon, pag kinuha natin yung daily average ni Marjorie, pumapalo po siya ng $71.26 per day doon sa 19 days na natapos na. Pag yan nagtuloy-tuloy hanggang sa katapusan, 71 and 71, ang potential earnings ni Marjorie is around $2,209.50.
$2.16. So hindi rin po siya makagraduate based sa datos na nakuha natin. So pag kinonvert natin yan sa Philippine Peso, that's 6 digit mga kamay. Gross po to, 124,530.23 pesos. So yun pong potential earnings ni Marjorie pag consistently yun pong makuha niya per day, 71.71. So congrats pa rin, very close si Marjorie. So alam niya naman po na yung siguro may mga viewers na hindi nila in-expect na nandito siya sa top 3. So ayan po, kumbaga talagang nakasemento na sa top 3, hindi na basta-basta matitinag yan. So anyways, dadako na tayo sa number 2, si Kuya Noli Vlog. So consistent na sa number 2 mga kamay. Meron siyang subscribers count na 144 at siya pong pinakamarami itong na-upload. Kasi consistently kahit wala sa challenge si Kuya Noli, grabe talaga mag-upload to. Meron na po siyang 83 vlogs or na-upload sa kanyang channel. So grabe mga kamay. So history na naman to. So ang views count niya is pumapalo na po ng 814,000 na views. So grabe kalaki. Nag-average po siya mga kamay ng 9.8k views per vlog dun sa 83. So pag kinuha natin total estimated revenue niya by the views, that's around $1,790.80. So nung day 18, nakakuha na po siya ng $1,588. So day 19 kahapon, nakakuha na po siya ng $1,680 mga kamay. So naging niya po is $92 mga kamay. Si Kuya Noli, slow start, biglang tumaas, tapos nag-fix na po yung niya daily gain, pero hindi po siya nakakaabot sa 100. So medyo short siya ng bagya. Ngayon pag kinuha natin daily average ni Kuya Noli, nag-average po siya sa 19 days ng $88.42 per day. So konti lang pong short niya sa $100 per day. Ngayon pa tuloy-tuloy yan, 88 ng 88 hanggang sa katapusan, ang potential earnings na pwede makuha ni Kuya Noli is around $2,741.05. So hindi rin po siya makagraduate, pero ang laki na po niyan mga kamay. Which is pag kinonvert po natin yan sa Philippine Peso, 6 digit din po ang gross niya, 154,530.14 pesos. So grabe. Kumbaga kung nasa challenge man o hindi si Kuya Noli, siguro ko halos ganito rin siguro ang sinasahod niya per month. So tingin ko lang mahamay. So based lang sa assessment ko. So yun. Anyways, mahamay, yung na-discuss natin na 6, halos wala pong chance na makagraduate. Ito, yung number 1, si Kangiti, si Step Official Vlog. Titingnan natin mahamay kung makagraduate pa talaga siya sa $3K. So anyways, si Step Official Vlog, meron siyang subscribers count na 32.9k. So isang hibla na lang, nasa 33k na siya. Nakapag-vlog na po siya ng 39. So medyo nag-tone down yung Team Aswang, probinsya sa halos 2 vlogs din a day si Kangiti. So ang views count niya is pumapala po ng 809,000 views. So mas malaki kay Kuya Noli. Pero kung i-base natin sa average sa vlogs tapos views, mas malaki po mas malaki pong average per vlog ni Kangiti. Umabot po siya ng 20.7k per vlog dun sa 39 vlogs mga kamay. So siya pong pinakamalaki dito. Pangalawa lang po si Kuya Dam. So pag kinuha nating total estimated revenue ni Kangiti, that's around $2,588.80 mga kamay. By the views po yan sa estimation natin. Ngayon, nung day 18, nakakuha na po siya ng $2,327. So kahapon sa day 19, nakakuha na po siya ng $2,399. So naging niya lang po is $72. So sobrang nag-drop po mga kamay. So for the past few days, so 1 week before mga kamay, nag-average po si Kangiti ng halos 100 plus. So ang pinaka-peak niya is nasa 140 yata, 145. So ngayon halos kalahati po nabawas. So medyo nag-subside talaga. Pag kinuha natin ng mga kamay, tutungo tayo sa daily average niya, nag-average po si Kangiti ng $126.26 per day dun sa 19 days na tapos na. Ngayon, pag ito ang nakuha niya hanggang sa katapusan, so sa natitirang 12 days,
ang potential earnings po ni Kangiti is around $3,914.16. So graduate po na merong potential na mga graduate si Kangiti sa pa-challenge si Japper. At pag kinonvert po natin yan sa Philippine Peso, that's around 220,641.08 pesos. So gross po yan. Ngayon mga may, ang medyo iiwasan lang ni Kangiti is yung bumaba yung nagigain niya na average. So yung 'di ba 72 yung pinaka-latest. Pag bumaba po yan mga may, naging 60 hanggang sa katapusan consistently yung 12 days mga may, baka maalanganin po siya sa pag-graduate kasi 2,400, 600 o basta mag-less than sabi natin 60 or below 60 mga may, baka may chance po siya na baka hindi po siya makagraduate. So yun lang, based lang sa natin estimation. Hopefully wag naman po, hopefully mag-maintain man siya sa 72, mas maganda po na sure po yun makagraduate sa 3K mga may. So pero hindi na siya makakabot sa 4K. So yun mga may, at least napakita ko po sa inyo yung details sila mga may, at halos lahat mga may ginawa nilang effort sa pag-vlog. At syempre makikita nyo naman po sa total vlogs mga may na hindi po sila na natutulog. Kumbaga hindi sila na parang easy go lucky when it comes sa vlogging mga may. Kumbaga talaga nag-exert sila ng effort na mag-vlog talaga. Kasi alam nyo mga may, may challenge man o wala, mahirap talaga maggawa ng content. So kumbaga yung pag-iisip ng content kung ipapatronize o kagagatin ba o papanoorin ng mga viewers. So yun po ang isa sa mga laging tinitingnan ng isang content creator. So kaya saludo ako sa mga contenders sa effort nila sa pag-create ng content, lalo sa mga masisipag talaga mga may. So sobrang lalo si Kuya Noli, grabe, sobrang lupit mga may. Kumbaga hindi matawaran yung effort sa pag-vlog. So halos 4 vlogs a day mga may. So hopefully after this challenge mga may, maging ganun pa rin yung nila, ganun pa rin yung takbo ng channel na consistency sa pag-upload. Sana wag po sila mag-laylo or mag-laylow, para at least yung takbo ng channel nila is nasa ganun pa rin mga may, hindi po sila mag-subside. So anyways, yun po mga may ang impormasyon. Sana nagatid po sa inyo ng balita na yan po ang kakalabasan na potential sa kanilang channel mga may. So yun nga, potential lang po talaga si Kangiti na makagraduate. So yun po mga may, sobrang thank po sa lahat ng nanonood ng vlogs natin. At yun nga, lagi paalala ni Bidogs mga may, baan nyo po yung panonood ng vlogs natin. And don't skip ads kasi alam nyo na, lahat kaming content creators is dyan po may establish. So paano yun mga may? See you sa next vlog po natin, mga kakamay.